Ang dalaga na ito ay may natatanging kakayahan. Ang nakikita niya sa panaginip ay nagkakatotoo. Hindi naiiba ang araw na ito. Ang lalaking nakaitim sa harap niya ay nasa panaginip niya. Nag-alala ang ina at tinanong ang anak ng detalye. Sinabi ni Hongju na napanaginipan niya ito 3 buwan na ang nakalipas. Sa panaginip, nagnyebe at nagsindi siya ng lighter na sumabog. Naniniwala ang ina na may mangyayari dahil totoo ang mga panaginip ni Hongju. Tumakbo sila sa parking lot para pigilan ng lalaki. Ngunit nairita at hindi naniwala ang lalaki. Galit niyang itinulak sila at umalis. Walang magawa si Hongju habang nawawala ang kotse sa dilim. Kahit nakuha ng ina ang lighter, alam ni Hongju na walang saysay ito. Tiyak na mangyayari ang kanyang panaginip. Para mabuhay, kailangan siyang makinig, pero sino ang maniniwala? Pati ang kanyang ama ay hindi siya pinaniwalaan na naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Walang mababago, sino man ang kasangkot. Kahit alam niya ng maaga, hindi niya ito napigilan. Tanging ang malas ng lalaki lamang ang masisisi niya. Pag-uwi at pagtulog, napanaginipan ni Hongju na nagising siya sa ospital at nalaman na namatay ang kanyang ina sa aksidente. Nagising siya nang may pagkabalisa, nag-uumapaw ang damdamin at namamaga ang mga mata. Maingat niyang itinala ang lahat ng nakita niya sa kanyang mga panaginip. Nang lumabas siya ng kwarto, nakita niya ang balita tungkol sa isang nakatatakot na aksidente, eksaktong katulad ng napanaginipan niya. Ang biktima ay ang lalaking nakaitim. Habang naninigarilyo sa gasolinahan, nagsanhi siya ng malaking pagsabog at namatay. Natakot si Hongju na lahat ng pinanaginipan niya ay nagiging totoo. Nagpanik siya, kumuha ng gunting at pinutol ang kanyang mahabang, makintab na buhok kahit pinipigilan siya ng kanyang ina. Natatakot si Hongju na ang kapalaran ng kanyang ina ay magiging katulad ng lalaki na magtatapos sa trahedya. Matapos kumalma, ikinuwento niya ang lahat sa kanyang ina. Ngunit ang kanyang ina ay nagbigay lamang ng kapanatagan, sinasabing hindi siya madaling mamamatay. Pinuri pa niya ang bagong gupit na maikli ng kanyang anak. Nagsimula ang bagong araw. May bagong kapitbahay na lumipat sa kabilang kalsada, isang napakaguwapong magkapatid na lalaki. Salungat sa kasiyahan ng kanyang ina, nag-alala si Hongju nang makilala niya ang nakatatandang kapatid mula sa isang panaginip. Para maiwasan ang masamang kapalaran, nagpasya siyang iwasan ang mga bagong kapitbahay. Sa simula, nagtagumpay ang kanyang plano. Habang masayang naghihintay ng bus, nakatagpo niya ang kapitbahay na papalapit sa kanya. Mas malala pa, umupo ito sa tabi niya. Kahit lumipat si Hongju, sumunod pa rin siya. Akala niya ay nililigawan siya, kaya't matapang na sinabi ni Hongju na wala siyang interes. Hindi niya alam, pinauupuan lang pala nito ang mga batang estudyanteng nakatayo malapit sa kanila. Nahiya siya't agad sumakay sa bus, hindi pinansin ang tawanan ng iba. Nang umalis na ang bus, saka lang niya napagtanto na ang boses ay sa di pala kaibigan na kapitbahay na tumanggi sa kanyang kabaitan. Ngayon ang unang araw ni Yichan bilang ganap na taga-usig. Sa tuwa, nag-selfie siya sa harap ng opisina. Hindi napansin ang mga kasamahan. Bigla, narinig niya si Yo Baeum at bumalik sa realidad. Dating guro't estudyante, ngayon ay magkasamang nagtatrabaho. Tila naging tense ang kanilang relasyon. Hindi komportable si Yichan nang makita ang dating guro. Ang nakaraan ni Yichan, 13 taon na ang nakalipas. Patuloy siyang binabagabag. Si Yo Baeum ang naging tutor niya, pero bumaba ang grades ni Yichan. Para sa bonus, gumawa ng pekeng report card si Yo Baeum para sa ama ni Yichan. Noon, si Yichan ay nasa ilalim ng kanyang klase. Sabi ni Yo Baeum, bawat pagtaas ng grado, 10,000 won ang bayad. Sa simula, tumanggi si Yichan. Nang sabihing hatiin ang bonus para sa motorsiklo, napapayag siya. Ang desisyong iyon ay nagbago sa buhay ni Yichan magpakailanman. Matapos gumawa ng pekeng report card, may pera na siya para sa motorsiklo. Sana nanatiling lihim kung di nagka-aksidente si Yo Baeum. Sa takot, sinisi niya si Yichan. Nagbanta pa siyang gagawa ng ebidensya laban kay Yichan. Sa banta ni Yo Baeum, galit pero walang magawa si Yichan. Nang madakip at dalhin sa istasyon, nakilala ni Yichan ang kanyang ama. Galit na tinanong ng ama kung saan niya nakuha ang pera para sa motorsiklo. Sinabi ni Yichan na kinita niya ito pero hindi siya pinaniwalaan ng ama. Sa galit, hindi sinasadyang inihayag ni Yichan ang pekeng report card. Labis itong ikinadismaya ng kanyang ama. Sinisi ni Yichan ang sarili sa pananakit sa kanyang ama. Lumipas ang mga taon, naging taga-usig siya, isang inaasam na posisyon. Ngayon, determinado siyang huwag ulitin ang nakaraang pagkakamali.
Isang gabi, habang nagse-selfie sa bagong kotse, nakita niya si Yubayam. Mas nakakagulat, ang kasama ni Yubayam ay si Hongju. Matapos ang maikling bati, pumasok sina Hongju at Yubayam sa kainan. Sa kabila ng date, nag-aalala si Hongju. Sabik siyang makausap ang kanyang ina. Bago umalis, pinatay niya lahat ng appliances, pati mga kandila. Gayunman, nakalimutan niyang i-lock ang pinto. Nang maalala ito, dali-dali siyang umuwi, iniwan ng hapunan. Dahil sa malakas na pag-ulan ng niebe, walang taxi. Si Yubayam, gustong magpa-impress, nag-alok magmaneho sa masamang panahon. Sa kotse, tinawagan siya ng ina ni Hongju. Naiwan niya ang cellphone sa kainan at bumalik para kunin. Nakahinga ng maluwag si Hongju nang malaman na ligtas ang ina. Bilang pag-iingat, tinanong ni Hongju kung kayang protektahan ni Yubayam ang ina. Kahit hindi niya naintindihan ang ibig sabihin, pumayag si Yubayam. Ngunit isang saglit na pagkawala ng focus sa pagmamaneho ay naging aksidente. Pagkatapos ng aksidente, nagising si Hongju sa ospital. Ang unang tinawagan niya ay ang kanyang ina. Nalungkot siya nang malaman na 10 buwan siyang comatose at pumanaw ang ina sa stroke. Ibinenta ng kanyang ina ang bahay, nagtatrabaho ng walang tigil para sa kanyang pagpapagamot at bayad sa pamilya ng biktima. Nang mabasa ang sulat pamamaalam ng ina, nadurog ang puso ni Hongju at hindi matanggap ang katotohanan. Lahat ay sumasalamin sa kanyang mga panaginip. Nang kumalma siya, nalaman niyang siya ang inakusahan sa aksidente sa trapiko. Humingi si Hongju ng tulong sa taga-usig para mahanap ang katarungan. Ngunit lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Sadyang nagsinungaling si Yubayam, gumawa ng eksena at inilipat siya mula sa pasahero patungong driver's seat. Lahat ng ebidensyang nakalap ng pulis ay nagtuturo sa kanya bilang driver. Walang magawa, nagpasya si Hongju na tapusin ang lahat sa bubong. Kahit sinubukan ni Yichan na pigilan siya, hindi niya ito nailigtas. Napasigaw si Yichan sa kawalan ng pag-asa at bigla siyang nagising. Panaginip lang pala, isang kakaibang panaginip na nag-iwan sa kanya ng mabigat na kalooban. Kakaiba, ngayon ang araw na dapat maganap ang trahedya sa kanyang panaginip. Para ma-verify ang mga bagay, pumunta si Yichan sa restaurant kung saan sila nag-date. Tulad ng panaginip niya, naroon nga sila. Kahit anong sikap niyang hilahin si Yubayam palayo, hindi niya magawa. Ang tanging magagawa niya ay maghintay sa kotse para maiwasan ang aksidente. Nag-umpisa ng umulan ng niyebe. Nagpapatibay na totoo ang panaginip niya. Lahat ng nangyayari ay tulad ng nakita niya sa panaginip. Si Yubayam ang nagmamaneho ng kotse na magiging sanhi ng aksidente. Sa desperasyon, sinundan niya sila para maiwasan ang aksidente. Sinubukan ni Yichan na banggain ang kotse nila para mapigilan sila. Dahan-dahan siyang lumapit, binuksan ang pinto ng kotse. Nagulat si Hongju at natahimik ang biktima. Nang makumpirma na ligtas ang lahat, nasiyahan siya sa resulta. Kahit galit si Yubayam, ikinuwento niya ang buong panaginip sa kanila. Siyempre, hindi maniniwala si Yubayam sa ganitong kahibangan. Si Hongju lang ang nakapansin ng pagkakatulad ng kanilang mga panaginip. Kung walang ibang maniniwala sa kanya, si Hongju ang magtitiwala kay Yichan. Nilapitan niya ito ng may matinding emosyon. Niyakap siya ng mahigpit sa gitna ng lamig. Ang simpleng salitang naniniwala ako sa'yo ay talagang naantig si Yichan. Nang dumating ang pulis sa aksidente, agad silang dinala sa ospital. Sa ambulansya, ikinuwento ni Yichan ang kanyang panaginip sa kanya. Akala niya hindi siya paniniwalaan, pero iba ang naisip ni Hongju. Siya rin pala'y nakaranas ng kakaibang panaginip na katulad nito. Ngunit ngayon, talagang nabago niya ang pangyayari. Nagulat siya nang magtiwala ang babae sa kanya ng lubos. Dahil nailigtas siya, uminit ang damdamin ni Hongju sa kanya. Araw-araw, pinupuntahan niya ang mga lugar sa panaginip ni Yiken. Tahimik siyang nag-ayos ng mga bagay para sa ginhawa nito. Matapos ang mahabang pagpaplano, nagkita sila sa tren. Ngunit taliwas sa kasiyahan niya, mukhang malungkot ito. Ayaw paniwalaan ni Yiken ang nakita sa kanyang panaginip. Kapag may nakitang nagdurusa sa panaginip, gusto niyang tumulong. Kung hindi niya magawa, walang tigil niyang sisisihin ang sarili. Kahit siya'y hindi makatiis sa malupit na katotohanan ito, kaya nais niyang kalimutan na lang niya ito. Ngunit hindi sumang-ayon si Hongju. Pagkalipas ng maraming taon, may makababago sa kanyang panaginip. Siya ang natatanging taong matagal na niyang hinahanap. Para habulin siya ng hayagan, malamig na nakipaghiwalay si Hongju sa walang prinsipyong abogado. Samantala, sa isang internasyonal na pagtatanghal ng piano, natuklasan ang isang kaso ng karahasan sa tahanan. Agad na inaresto ng mga pulis ang asawa para sa investigasyon. Tanging ang anak na babae ang natira, galit na galit dahil binugbog ang kanyang ina hanggang mawalan ng malay. Napuno ng paghihiganti ang kanyang isipan. Mabuti na lang at may kaibigan na umawat bago siya makagawa ng anumang kapusukan.
Wala siyang magawa, alam niyang hindi makakasuhan ang ama dahil sa mahinang prosekusyon at tusong abogado. Si Yu Bayum ay bihasa sa pagbaluktot ng mga kwento para makinabang ang kanyang mga kliyente. Babaguhin niya ang kaso mula sa pinsala patungong karahasan sa tahanan. Kahit binugbog ang ina sa elevator at nabali ang 6 na tadyang, madaling babaguhin ng tuso ang kaso. Krimen lang ito kung gusto ng biktima na maparusahan ng salarin. Alam ni Duyon na mas takot ang ina sa ama kaysa sa batas, kaya sunod-sunuran lang ito sa mga utos niya. Dahil wala nang ibang magagawa, gusto niyang palayain ang kanyang ina. Sa opisina ng taga-usig, si Yi-chan ay humahawak ng kaso ng karahasan sa tahanan, ngunit laging hinahadlangan ng abogado na pinipilit siyang isara ang kaso. Isang matinding pagtatalo ang naganap, walang gustong magpatalo. Para manalo, nagpasya siyang magtrabaho hanggang gabi. Inayos lahat ng naipon sa opisina. Ang mga kasamahan, nang makita ang kanyang sobrang sigla, inakala nilang lasing siya. Matapos ang mahabang araw, nakatulog siya sa kanyang mesa. Sa panaginip, nakita niya ang kapatid na si Seung-won na inaresto habang wala siyang magawa. Nag-alala siya kaya tumawag para tingnan ang kalagayan ng kapatid. Nang malaman na ligtas si Seung-won sa paaralan, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, ang kanyang mga panaginip ay hindi kailanman nagkamali. Para mapatunayan ang lahat, kailangan niyang pumunta sa bahay ni Hongju. Nang makita ang kanyang nag-aalalang mukha, nadama ni Hongju ang pagkabalisa ni Yi-chan sa mga panaginip. Kinailangan ni Yi-chan na humingi ng tulong sa kanya. Lumitaw din si Hongju sa kanyang panaginip. Ayaw niyang humantong sa pag-aresto kay Seung-won, ang kanyang kawalan ng aksyon. Nang marinig ang pangalan, natanto niyang siya ang mamamatay tao sa panaginip. Sinabi niyang naging mamamatay tao siya dahil sa kanyang kapatid. Sa panaginip ni Hongju, nakita niya ang mag-asawang nagtatalo, marahas ang asawa. Bigla, lumitaw ang anak nilang babae at si Seung-won. Sa pagpigil sa lalaki, aksidenteng naitulak siya ni Seung-won sa balkonahe. Napagtanto ni Yi-chan na ito ang kasong kanyang hinahawakan. Lumala ang kanyang pangamba. Nagmadali silang pumunta sa apartment. Pinipigilan ni Seung-won ang kaibigan na bumili ng lason. Nang malaman na ang kapatid niya ang taga-usig, lubos siyang nabigo. Kahit ilang beses tumawag, hindi sumasagot si Seung-won. Para pigilan ng kapatid, kailangang kumilos sina Yi-chan at Hongju. Haharangin ni Yi-chan si Seung-won sa elevator habang mag-aalarma si Hongju. Ang maling alarmang ito ang nagbago sa nalalapit na trahedya. Nakaiwas si Seung-won sa pag-aresto. Nakita ang determinasyon ng kapatid, nagbago ang kanyang isip. Determinado si Yi-chan na iharap sa hustisya ang abusadong asawa. Ang pulis sa eksena ay ang dating nailigtas ni Yi-chan sa aksidente. Nagsimula ring magkaroon ng kakaibang panaginip ang pulis na ito. Nakita ang batang babae, tumigil siya para magtanong at inihatid sila. Para maiwasan ang pang-aabuso, inimbitahan ni Hongju ang mag-ina sa kanyang bahay. Sa kanyang silid, naalala ni Yi-chen ang kanyang ama. Kahit mahigpit, lagi siyang minamahal at pinoprotekatahan nito. Gusto ng ama na mas magandang buhay si Yi-chen, kaya tinulak siya mag-aral. Siya ang pinakamalakas na suporta ni Yi-chen. Ngunit habang namimili, namatay ang ama nang hulihin ng armadong desertor. Ang tapang ng ama ang nagbigay lakas kay Yi-chen sa mga hamon. Kinabukasan, papuntang trabaho, nakasalubong niya si Hongju. Para sa sirang kotse, ibinunyag niya ang mga numero ng loto. Kunwari, walang pakialam, pero inulit niya ang mga numero ng umalis si Hongju. Alam ang resulta ng loto, tiwala niyang hinamon ang kanyang superior. Kahit inutos ng superior na isara ang kaso, tumanggi siya. Lahat ng ebidensya ay nagturo sa asawa bilang abusado. Galit na galit, tinanggal siya ng kanyang superior. Mabilis na kumalat ang kanyang pagsuway sa kumpanya. Hinangaan ng marami ang tiwala niya, pero naawa ang ilan, iniisip na siya'y sisantihin. Malalim sa pag-iisip, bigla na lang nakasalubong si Yi-chen kay Officer Wutak, taong nailigtas niya. Gustong magpasalamat, naghintay si Wutak at inanyayahan si Yi-chen sa hapunan. Sa pagkakataon o sadya, pinili nila ang barbecue restaurant ng pamilya ni Hongju. Nakita silang masayang nag-uusap, nakaramdam ng selos si Yi-chen. Pero mas nagulat siya nang makita ang kapatid niyang nagtatrabaho doon. Yun pala'y gusto ng kapatid na mapansin ng babaeng nakatira kay Hongju, kaya doon nagtatrabaho. Mukhang mas komplikado pala ang hapunang ito kaysa inakala ni Yi-chen. Nagkaroon din si Wutak ng kakayahang makita ang hinaharap. Para subukan ito, tumanggi siya sa hapunan ng mga kasamahan at inanyayahan si Yi-chen. Lahat ay nagaganap ng eksakto tulad ng nakita sa panaginip, mula sa pagkakaayos ng mga customer hanggang sa pagkain sa mesa. Kung tumpak ang panaginip, isang espesyal na panauhin ang lilitaw sa susunod na 5 segundo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto.
Pumasok ang abogadong si Yu Bayam na ikinagulat ng lahat. Alam ang kinaroroonan ng mag-ina, lumapit siya para harapin sila. Nabigla si Yi Chen sa pagdating, ngunit nanatiling kalmado si Wutak, pinagmamasdan ang mga pagbabago. Isang tensyonadong kapaligiran ang pumuno sa restaurant. Naroon ang abogado para ipitin sila, nagbabantang walang ari-arian kung magdiborsyo ang asawa. Ibig sabihin, mawawasak ang pangarap ng anak na mag-aral sa ibang bansa, mawawala ang kanyang kinabukasan at potensyal. Bilang mapagmahal na ina, di niya kayang panoorin ang pagkasira ng kinabukasan ng anak. Lubhang naapektuhan siya ng mga salita ng abogado. Lahat ay nangyayari ng eksakto tulad ng pinangarap ni Wutak. Nagsimula siyang matakot sa kakilakilabot na pangyayaring nakita niya. Sa kanyang panaginip, sugatan ng batang babae ang sarili gamit ang chopsticks. Habang tumitindi ang sitwasyon, galit na hinampas ni Yi Chen ang mesa, nakuha ang atensyon ng lahat. Narinig niya ang buong usapan. Bilang taga-usig, sinabi niyang hindi ito karahasan sa tahanan, kundi pag-atake. Gaano man pakiusap ng babae, kakasuhan niya ang asawa sa buong bigat ng batas. Binasa niya ang mga paumanhin ng asawa, ngunit walang nagbago para sa kanya. Matatag na sinabi ni Yi Chen na hahanapin niya ang pinakamabigat na parusa. Binalingan niya ang mag-ina, inaliw at hinimok na manatiling kalmado at magtiwala sa kanya. Naantig ang dalaga sa kanyang katapatan, kaya ibinaban niya ang mga chopsticks. Si Wutak, na nagmamasid sa likuran, ay kontentong ngumiti. Ang maliit na pagbabagong ginawa niya ay nakapigil sa isang trahedya. Pagkatapos, naging curious si Yi Chen kung bakit siya dinala ni Wutak doon. Malinaw na sinadya ito. Masayang sumagot si Wutak na magpapaliwanag lang kung bibigyan siya ng pangalawang pagkain. Walang magawa, pumayag si Yi Chen na bilhan siya ng merienda sa convenience store. Siyempre, hindi nasiyahan si Wutak sa pangalawang pagkain ito. Bago pa makapagreklamo si Wutak, agad na pinutol ni Yi Chen ang usapan. Sa totoo lang, kahit si Wutak ay hindi makapaniwala na natupad ang pangarap niya. Nagulat siya nang sabihin ni Yi Chen na silang tatlo ay may ganitong kakaibang panaginip. Ang pagliligtas ni Yi Chen kay Wutak ay dahil din sa ganitong panaginip. Nagsimulang maghinala si Wutak na ito ay isang nakakahawang kondisyon. Nag-isip sila ng iba't ibang posibilidad, mula sa pagdila ng takip ng yogurt hanggang sa uri ng dugo. Pero walang kapani-paniwala. Ang tanging lohikal na koneksyon ay nagsimula ang kakayahang managinip matapos maligtas ang isang tao. Sa magandang panig, ang mga panaginip na ito'y biyaya dahil nakakaiwas sila ng masasamang pangyayari sa hinaharap. Pagkatapos magpaalam sa lahat, bumalik si Yi Chen sa opisina kahit gabi na. Nagpasya siyang magpuyat, sinuri ang bawat dokumento tungkol sa kaso kahit mag-overtime pa siya. Kinabukasan, nagulat ang mga kasamahan niya na nandoon pa rin siya. Hindi lang yon, hinatakpan niya ang senior na kasamahan para kumuha ng mga salaysay ng saksi sa crime scene. Lumipas ang isa pang mahabang araw. Sa pamilyar na bus, hinintay siya ni Hongju. Pagod sa ilang araw, hindi napansing nakatulog si Yi Chen sa balikat niya. Lumalim pa ang kanilang damdamin sa isa't isa. Ngayon, siya na lang ang nasa isip niya. Ang makita ang dedikasyon niya ay nagbigay saya sa kanya. Huling araw ng investigasyon sa kaso ng domestic violence. Si Yi Chen ay nagpakita ng higit na determinasyon. Sa interrogation, tiwala siyang nagharap ng matinding argumento, may nakakatakot na aura at kilos para pilitin ang asawa na umamin. Pero ensayo lang yon para sa tunay na interogasyon. Di niya alam na pinapanood siya ng mga kasamahan sa one-way mirror. Pero ang pursigido niyang diskarte ay nagbago ng tingin sa kanya. Lahat ng saksi sa kaso ay pinatawag. Nang tumindi ang tensyon, bigla namang tumawag si Wutak kay Yi Chen. Pinakiusapan siyang huwag interogahin ang abusadong asawa at ipaubaya sa senior nila. Sa panaginip ni Hongju, mapapalaya ang asawa kung si Yi Chen ang mag-iinteroga. Kahit walang konkretong batayan, ipinakita sa panaginip ni Wutak ang salarin na inaresto ng namamahala sa investigasyon. Magkatulad ang dalawang panaginip ngunit magkaiba ang kinalabasan. Matapos marinig ito, nag-aalangan si Yi Chen. Natakot siya na ang opisyal na malapit kay Yo Bai-um ay maaalis ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pero ngayon, wala nang ibang magagawa. Ang opisyal na ito lamang ang maaasahan ni Yi Chen, gaya ng inaasahan nang makita ang pagbabago, ngumisi ng mapanghamon si Yo Bai-um. Nagsimula ang interogasyon, hindi umamin ang asawa kahit may mga saksi. Binago ng abogado ang kwento, sinabing gawa-gawa lang ng asawa para manghingi ng 100 milyong won. Nagpakita pa siya ng recording ng usapan sa restaurant bilang ebidensya.
Matapos marinig ito, pumanig ang investigador sa asawa, ikinabahala ng mga saksi. Parang nakaupo si Yi Chan sa isang powder keg. Nababalisa siya habang pinapanood ang salarin na malapit nang makalusot. Nang malapit na siyang makialam, biglang nagbago ang tono ng investigador. Tinanong niya ang mga saksi kung ano ang sinabi ng akusado nang mahimatay ang asawa. Lahat sila'y sumagot na sinabi niya, "Hindi ko ginawa." Ito ang naging susi sa paglutas ng kaso. Kung talagang mahal niya ang pamilya, humingi sana siya ng tulong medikal, hindi nagkaila. Ang pahayag na iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkabunyag. Napansin ni Yi Chan ang kakaibang detalyeng ito. Tiwala siyang lumapit at inakusahan ang asawa ng pang-aabuso. Lahat ng ebidensya ay inilahad kasama ang video ng pagkahimatay ng asawa. Binalaan ni Yi Chan na kung magsisinungaling pa, gagamitin ito laban sa kanya sa korte. Kahit sinubukan ng abogado na itigil ang pagtatanong, huli na ang lahat. Sa takot, inamin ng marahas na asawa ang lahat ng kanyang ginawa. Sa huli, nahatulan ni Yi Chan ang suspek, gaya ng hula ng mga panaginip. Matagumpay na nalutas ang kaso. Kamakailan, si Hongju ay binabagabag ng paulit-ulit na bangungot. Sa panaginip, nakita niya ang sarili na walang malay sa gubat. Paggising, may natitirang pakiramdam ng pagkabahala, isang nakakapangilabot na sensasyon. Mabuti na lang, gising siya sa tinig ng ina tuwing umaga. Nagbibigay lakas para magpatuloy. Araw-araw pumupunta si Hongju sa parehong kape at naghihintay kay Yi Chan. Nang makita ang inaasam na tingin, di na siya makaiwas. Curious, tinanong niya ang trabaho at bakit lagi itong nasa paligid. Si Hongju mismo'y di tiyak kung itutuloy ang pagiging reporter. Gusto niyang magtrabaho, pero takot na matupad ang pangarap. Habang naglilinis, nakita ng ina ang aplikasyon para makabalik sa trabaho. Nalungkot siya na gusto ng anak bumalik sa pagiging reporter. Hindi naman tutol, pero nag-aalala sa kaligtasan nito. Nang unay gustong tumigil, pero nagbago isip nang makilala si Yikian. Ang kakayahang baguhin ang kinabukasan ay nagbigay ng pag-asa. Kahit anong pilit, hindi pa rin kumbinsido ang kanyang ina. Sa mata ng ina, mahina si Hongju kaya gusto siyang protektahan. Ramdam na ramdam ni Hongju ang pagmamahal ng kanyang ina. Habang siya'y nadaig ng emosyon, 2 pulis ang pumasok kay Wutak at sa kanyang senior. Ginastos niya ang kakarampot na sweldo sa barbecue para lang makita si Hongju. Habang nililinis ang mesa, binulong ni Wutak ang kanyang mga iniisip. Ang 3 sa kanila ay may kakaibang panaginip, dapat may pattern ito. Kung maunawaan nila ito, baka maiwasan ang masasamang mangyayari sa hinaharap. Bigla, tanong ni Hongju kung anong mangyayari kung ipanaginip niya ang sariling kamatayan. Nag-aalangan, sabi ni Wutak babaguhin niya ang resulta na ikinasaya ni Hongju, ngunit galit ang kanyang ina at pinalayas sila. Pagkaalis ng pulis, dumating naman ang grupo ni Yikian. Lahat sila'y curious kay Hongju. Bakit kaya siya ay kaakit-akit sa prosecutor? Bago kumain, sila'y nagdasal muna. Subalit, may hindi pagkakasundo ang grupo sa isang kaso. May gusto ng mabigat na parusa sa nagbigay ng susi sa lasing, may nagsasabing walang sala. Si Yi Chen ay hindi pa nagdedesisyon kung saang panig siya. May valid points ang magkabilang panig, kaya kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Dumating si Hongju na may dalang beer. Binigyang diin niya na ang panalangin bago kumain ay salungat sa kalayaan sa relihiyon. Mababa ang tsansa na lahat sila'y Kristiyano dahil 20% lang ng mga Koreano ang Kristiyano. Mas maliit pa ang tsansa na pareho ang relihiyon nila kaysa makakita ng dobleng bahaghari. Ipinahihiwatig nito na may nagsisinungaling tungkol sa kanilang relihiyon. Kaya't matapang, hindi duwag, ang hayagang pag-amin ni Yikian na hindi siya relihiyoso. Ang kanyang matalas na obserbasyon ay humanga sa lahat. Sa kumpanya, nalaman ng bagong boss na siya pala ang sikat na reporter na si Hongju. Ngunit walang nakakaalam kung bakit siya umalis sa dating trabaho. Pagkatapos ng trabaho, nakita ni Hongju ang may-ari ng fried chicken na nagpapakain ng pusa. Binabawasan niya ang serving sa customer para may ipakain sa mga pusa. Naisip niyang lapitan siya, pero dahil sa pagod, nagbago ang isip at umalis na lang. Sa bahay, panaginip ng kandilang pag-amin sa universidad, sunog at biktimang trabahador ang bumaha sa isip niya. Para maiwasan ang trahedya, kumuha si Hongju ng fire extinguisher sa cafe at nagmadaling iligtas ang trabahador.
mabilis niyang napatay ang apoy. Ngunit inakala ng mga estudyante na sabotahe ito at galit na hinabol siya. Nagkaroon din ng ganitong panaginip si Yi Chen at nagmadali sa eksena. Mabutit dumating siya sa tamang oras para iligtas si Hongju bago lumala ang sitwasyon. Ang presensya niya ay nagbigay kay Hongju ng lakas ng loob na bumalik sa trabaho. Nang makita ang determinasyon ng anak, nag-alinlangan ng ina at naisip kausapin si Yi Chen. Gusto niyang protektahan nito ang anak dahil siya lang ang makapagbabago ng kinabukasan nito. Sa wakas, pumayag siyang bumalik ang anak sa trabaho bilang reporter na ikinalugod ni Hongju. Ngayon ang unang araw niya pabalik. Kinabahan si Hongju nang tumayo sa harap ng gusali ng kumpanya. Habang nag-aalinlangan, dumating si Yi Chen. Hinawakan ng kamay niya at sinamahan sa opisina. Dahil dito, lumakas ang kanyang loob. Ngunit nang makita ang bagong uniforme, muling bumalik ang nakatatakot na panaginip. Pero kasama si Yi Chen, hindi na niya kailangang harapin ito ng mag-isa. Ang estudyanteng iniligtas niya ay nakatanggap ng masamang balita. Namatay ang kanyang kuya sa aksidente sa daan at siya ang nagmamaneho. Gusto ng piskal ng autopsy pero nais ng kuya na i-cremate agad ang kapatid. Dahil tumanggi ang pamilya sa autopsy, wala nang nagawa ang piskal. Pagkatapos ng cremation, tumakas ang kuya dala ang malaking insurance. Dahil sa hinala, naglabas ng warrant ang piskal para hulihin siya. Agad niyang kinuha ang pera at humingi ng tulong kay Abogado Yu Boyam. Una, nagkunwari siyang inosente at biktima ng maling paratang. Pero kilala na ni Yu Boyam ang mga ganitong uri ng tao. Naunawaan ng abogado na pumatay siya ng kapatid para sa insurance. Ayaw niyang tumulong sa masama pero nabulag si Yu Boyam sa pera. Ang pagligtas sa kaso ay magbibigay sa kanya ng malaking halaga. Sa panaginip ni Yi Chen, nakita niya ang sariling nakikipag-date sa kapitbahay. Pinanood nila ang balitang ginawa nito tungkol sa kasong insurance fraud murder na iniimbestigahan ng prosekusyon. Ngayong araw ang opisyal na pagbabalik trabaho ni Hongju matapos ang mahabang pahinga. Para panatagan siya, nagpa siyang ihatid siya ni Yi Chen sa istasyon ng TV, hawak ang kamay. Mahalagang pumili ng paksa para sa kanyang pagbabalik, kaya't masigasig siyang nagtipo ng impormasyon. Ang unang pinuntahan niya ay ang presinto ni Wutak. Walang humpay ang usapan nila, ngunit walang napiling kwento. Pagkatapos, tumawag ang kanyang superior. Nagpanik si Hongju. Hindi alam ang isasagot, pero may iminungkahing kwento si Yi Chen. Ang pagdami ng nalason na pusang gala, posibleng kaso ng mass murder gamit ang Sanopoison. Di man siya mahilig sa kwentong hayop, tinuring itong malaking kaso ng superior, kaya't kailangan niyang imbestigahan. Sa tanggapan ng prosecutor, habang pinag-uusapan ang kaso ng insurance fraud, biglang naalala ni Yi Chen ang panaginip niya kagabi. Nag-alala, tinanong niya kung tama ang pagkakakilanlan ng suspect. Nagulat ang ibang prosecutors na alam niya ang impormasyong ito. Tumugma sa panaginip, maliban sa biktima ay kapatid ng suspect. Ipinahiwatig nito na nanganganib din ang kapatid na babae. Bagamat simple ang kaso, pinag-ingat ng abogadong si Yubam ang lahat. Kahit maraming ebidensya, nag-alala si Yi Chen sa paglilitis. Natakot na mapalaya ang suspect at harapin ang sakim na abogado. Si Prosecutor Shin ay nagbigay ng malaking ebidensya sa paglilitis. Ayon sa insurance, siya ay makakatanggap ng 4 na milyong won buwan-buwan. Nag-stage ng aksidente para patayin ang kapatid at kunin ang insurance. Nagpeke siya ng ulat sa 7 kumpanya ng insurance. Sa lahat ng ebidensyang ito, tila na corner na ang suspect. Gayunpaman, si Abogado Yubam ay hindi madaling kalaban. Para sa kliyente, tiwala niyang itinanggi ang lahat ng akusasyon. Dahil hindi nagkasundo, pansamantalang ipinagpaliban ang paglilitis. Sa panaginip, nakita ni Yi Chen si Hongjo na hinahabol ng killer. Nag-alala sa kasintahan, kinausap niya ito tungkol sa panaginip. Tinanong kung may report na mapanganib, sinabi ng kasintahan tungkol lang sa pusa ang report niya. Para sa kaligtasan, ipinangako na makikita niya sa panaginip kung may panganib. Pumayag siyang ipaalam ang oras at lugar kung mangyari. Sa ganung paraan lang mapoprotektahan ni Yi Chen si Hongju. Nagpatuloy ang paglilitis. Masusing nag-obserba ang pangkat ng pag-uusig. Inilahad ni Prosecutor Shin ang search history ng suspect. Sa araw ng pagkamatay, naghanap ang suspect ng impormasyon online. Ang mga paghahanap ay nagsiwalat ng motibo at kilos niya. Takot mabunyag,
humanap ng paraan umiwas sa autopsy at nag-cremate agad. Naghanap din siya ng impormasyon tungkol sa death insurance claims. Pinatay niya ang kapatid para sa 2.7 bilyong won insurance payout. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Ibinaluktot ni Yoo Bae-um ang ebidensya sa ibang salaysay. Sinabing naghanap ng paraan iwasan autopsy para mapreserba ang bangkay. Dahil sa limitadong pondo, hindi nagkaroon ng mahabang burol. Ang perang insurance ay ibinigay bilang huling regalo ng kapatid sa pamilya. Dahil hindi sila kontento, nagpakita si Prosecutor Shin ng pinabagang dashcam video. Hinala niyang binago ito, pero si Yoo Bae-um ay may ibang pananaw. Binigyang diin niya ang malapit na ugnayan ng magkapatid na akusado at biktima. Dagdag pa, kung gusto raw ng suspect na burahin ang ebidensya, winasak na lang sana ang black box. Itinuro niya ang pagkakaiba ng mga boses sa recording, kulang daw ito para mahatulan. Sa unang pagkikita, umamin ang suspect sa abogado na hindi aksidente ang pagkamatay ng kapatid. Ito ang pambato ni Yoo Bae-um. Nagpakita siya ng ebidensyang namatay ang biktima sa atake sa puso, ayon sa mga emergency responder. Binigyang diin niya ang mga hindi pagkakatugma sa dami ng dugo at temperatura ng katawan, hindi angkop sa isang bagong aksidente. Dahil ang prosekusyon ay naghabla ng pagdudulot ng kamatayan sa aksidente, kahit 99% ang posibilidad, ang 1% tsansa ng atake sa puso ay nagresulta sa pagpapawalang sala. Sa kanyang matibay na mga argumento, idineklara ng hukom na walang sala ang akusado, na labis na ikinagalit ng lahat. Hindi matanggap ang hatol, kaya muling siniyasat ni Hee-chan ang kaso. Dumating ang araw ng aksidenteng nakita ni Hong-ju sa panaginip. Nag-aalalang tumawag siya para tingnan ang kalagayan nito. Matapos kumpirmahing ligtas ito, ipinagpatuloy niya ang investigasyon. Sa panaginip ni Hee-chan, inaresto si Kang dahil sa pagkalason sa kanyang kapatid. Nagulat ang kasama niya nang may natuklasan si Hee-chan na kakaiba. Nang matanggap ang bangkay, napansin niyang naging berde ang dating pulang dugo, tanda ng pagkalason. Sa oras na iyon, naghihintay ang nakababatang kapatid sa isang kape para sa kuya niya. Nasa pagsubok siya, at nang marinig ang recording, nakilala niya ang boses ng kanyang nakatatandang kapatid, hindi ng pangatlo. Nagkataong naroon din sina Woo-tak at Hong-ju na nag-iimbestiga sa kasong pagkalason. Nakaramdam si Mio na may kakaiba. Pumasok si Woo-tak sa cafe para mag-imbestiga, ngunit bigla siyang nasaksak ng suspect. Nang makitang nanganganib ang kaibigan, nilabanan ni Hong-ju ang umatake at mabilis na hinatak palayo ang nakababatang kapatid. Hinabol sila ng umatake hanggang sa bubong. Sa kritikal na sandali, dumating si Hee-chan na parang anghel at sinagip siya. Nag-away sila na parang mga mababangis na hayop. Sa lakas niya, madali niyang napagtagumpayan ito. Gayunpaman, isang sandaling pagkakamali ay nagbigay daan sa umatake na masukol siya. Dahil sa galit, matindi ang pagbugbog ng umatake kay Hee-chan, pero hanggang doon na lang ang kaya niya. Nakapaghintay si Hee-chan hanggang sa dumating ang backup. Nang mahuli ang umatake, tumakbo si Hee-chan sa kasintahan, sinasabing, ayos lang, tapos na. Kinabukasan, nagising si Woo-tak matapos ang operasyon. Sa kabila ng sakit, mas nag-aalala siya sa N-guy, malamang palayaw ni Hong-ju. Naging maayos ang lahat. Bumalik si Hee-chan sa opisina, hinahangaan ng mga kasamahan. Pinuri siya sa pag-aresto kay Kang at binigyan ng buong autoridad sa kaso. Papunta sa silid pag-uusisa, nakasalubong niya si abogado Yoo Bae-im. Nagtataka si Hee-chan bakit hindi na niya kinakatawan ang kliyente. Kahit malaki ang bayad, may tuntunin si Yoo Bae-im na hindi binabanggit. Hindi siya tataya kung hindi pabor sa kanya ang tsansa. Bago umalis, hiniling ni Yoo Bae-im na iparating ang mensahe kay Kang. Ano man ang gawin niya, hindi siya makakapag-reload. Nagwala si Kang nang malaman na pinabayaan na siya. Tumanggi siyang makipagtulungan nang wala ang abogado. Ang kaso ni Kang ay naibalita sa buong bansa. Dahil sa dating kaso at kawalan ng pagsisisi, bilanggong habambuhay ang hatol. Matapos ang pagsaksak kay Woo-tak, nalunod sa guilt si Hong-ju. Ang pagnanais niyang imbestigahan ang nasa likod ng pagkalason kay Mio ang nagdala sa kanya at kay Woo-tak sa cafe. Kung hindi dahil sa kanyang makasariling gawa, hindi sana ito lubhang nasugatan, kahit hindi niya ipinakita na naginip si Hee-chan na umiiyak siya mag-isa sa parke, kaya't hinintay niya ito, may dalang tisyu. Hindi lang siya, nadama rin ni Hee-chan na may pananagutan sa paghingi kay Woo-tak na bantayan siya, ngunit dahil doon, ligtas si Hong-ju. Siguro naramdaman ni Woo-tak na maswerte na naging maayos ang lahat. Nang ma-discharge si Woo-tak, iminungkahi niyang tumira kay Hong-ju. Pumayag siya bilang kabayaran sa pagliligtas na ikinatuwa ni Hee-ken. Nang umuwi ang kapatid, akala niya may magnanakaw na pumasok. Gulo ang apartment dahil sa asong ipinabantay ni Woo-tak sa kanya.
Tumawag si Wutak, inutusan siyang bumili ng dahon ng perilya. Kahit naiinis, sumunod pa rin si Yikan. Pati si Hongju, pinabili rin ang mga personal na gamit. Masayang sinusubaybayan ni Wutak ang kanilang pag-usad sa telepono. Sa wakas, nakauwi silang dala ang mga pinamili. Kahit nag-alok si Yichen na buhatin ang gamit niya, tumanggi siya. Ayaw niyang may utang. Ito'y nakaabala sa kanya. Tanong niya, pwede bang ako ang exception? Naguluhan si Hongju, mabilis ang tibok ng puso. Nang yumuko si Yiken para halikan siya, nahadlangan sila ng seatbelt. Para iwasan ang awkwardness, binanggit niya ang dating relasyon nila. Bigla na lang, hinalikan siya ni Hongju, kaya natulala siya sa pintuan. Pati si Hongju nagulat sa sariling ginawa. Habang masayang umuuwi, nakatanggap si Yichen ng sobrang may laman na pera. Galing ito sa dating kasamahan ng ama, ang deserter na bumaril sa kanya. Ang pera'y mula sa kapatid ng deserter bilang taunang bayad pinsala. Ayaw tanggapin ni Yiken ang pera. Kinabukasan, masayang naghintay si Yiken sa labas ng bahay ni Hongju. Kabaligtaran ng sigla niya, si Hongju'y nahihiya dahil sa halik nila. Kahit magkasama, lumayo siya, kaya hinila siya ni Yiken palapit. Iginiit ni Hongju na wala siyang maalala noong nakaraang gabi, kahit may mga paalala sa kanilang damdamin. Mas umunlad ang kanilang relasyon kaysa inaasahan. Matapos ang ilang araw na pananatili sa kanila, umuwi na rin si Wutak. Kasabay nito, nabigla ang bansa sa pagpatay sa isang babaeng atleta, isang krimen na nakita sa panaginip. Natagpuan ni Wutak ang sarili na iniimbestigahan ng mga prosecutor. Nagising siya nang bigla sa isang tawag sa telepono. Natataranta si Hongju. Sinasabing napanaginipan niya ang pumapatay na pumasok sa bahay ni Wutak. Pinayuhan siyang mag-lock, pero huli na ang lahat. Kaharap ni Wutak ay isang pinaghahanap na kriminal. Magkaklase sila noong high school. Humingi ng tulong si Yoyong para maabswelto. Nagbanta na ibubunyag ang sekreto kung tatanggi si Wutak. Tila inasahan ito ni Wutak, naghanda ng liham ng pagbibitiw. Malamig at diretso niyang sinabihan si Yoyong na sumuko. Magbibitiw na siya sa trabaho. Nalungkot si Yoyong sa kawalang awa ng kaibigan, umiiyak na parang bata sa kawalan ng pag-asa. Dahil sa pag-aalala, pumunta si Hongju sa bahay ni Wutak. Dumating ang mga pulis para arestuhin ang suspect. Nagulat siya nang makitang umiyak si Wutak sa unang pagkakataon. Kahit maraming tanong, pinigilan niya ang sarili. Nag-almusal sila para pag-usapan ang mahahalagang bagay. Sa TV, inire-report ni Yoyong ang pagdakip at ipinaglalaban ang inosensya. Masakit para kay Wutak ang makitang nahihirapan ang kaibigan niyang matagal nang kilala. Nagulat si Yichan at kinuwestiyon ang katiyakan niya. Kung nauunawaan ng lahat ang puso ng tao, di na kailangan ng hukuman. Walang matitiyak hanggat hindi nag-iimbestiga, sagot niya. Maraming ebidensya laban kay Yoyong. Siya lang ang nasa video at kahina-hinala ang pagtakas niya. Sa panaginip ni Hongju, sinabi ni Wutak na naniniwala siya dahil magkaibigan sila. Ang paghahayag na pumatay ang anak niya ay nagdala ng maraming batikos sa tindahan ng ina. Para protektahan siya, pinayuhan ni Wutak na magsara muna. Pero naniniwala pa rin ang ina na inosente ang anak at mali ang paratang. Determinado ang pamilya ng biktima na maparusahan si Yoyong. Kinuha nila si Yo Bayum para maghiganti gamit ang anumang paraan. Nagsikap si Yo Bayum na ibalik ang opinyon ng publiko laban sa suspek. Ibinigay niya kay Hongju ang profile ni Yoyong. May record ng paggamit ng droga ang kanyang ama. Naaresto si Yoyong dahil sa pananakit at pagnanakaw noong kolehiyo. Inilarawan siyang isang kasuklam-suklam na tao. Ito'y isang makabuluhang balita sa media dahil sa profile ng kaso. Ang galit ng publiko ay magdadala ng maraming investigador. Nasa kamay ni Hongju ang desisyon. Ilalabas ba niya ang impormasyon o magtitiwala kay Yichan? Pauwi, naalala ni Hongju ang kanyang masakit na nakaraan. Nagsakripisyo ang ama para pigilan ang deserter at namatay. Pagkatapos ng libing, sinundan nila ng kaibigan ang kotse ng kapatid ng mamamatay tao sa ilog. Ang tiyuhin na naghahanap ng kapatawaran ay sinubukang magpakamatay. Mabuti na lang at tumalon ang mga bata sa ilog at nailigtas siya. Dumating ang araw para magpatotoo si Wutak para sa kanyang kaibigan. Bago ang pagtatanong, gusto niyang makita si Yoyong sa huling pagkakataon. Nag-aalala si Yoyong sa patuloy niyang pagkakakulong. Nagmakaawa siya sa kaibigan na hanapin ang tunay na salarin bago mahuli ang lahat. Si Wutak ang huli niyang pag-asa. Bago magsimula, inanyayahan ni Yichan ang mga nakatatanda na manood ng mahalagang kaso. Pagpasok sa silid tanungan, nagpakita si Yichan ng tiwala na humanga sa mga nakatatanda.
Ayon sa mga balita, nag-aral siya ng may karangalan at binigyan ng parangal ng punong ministro. Ito ay naging malaking hamon para kay Yi-chan sa pagtatanong na ito. Pagkatapos ng magiliw na pagbati, agad silang nagsimula sa usapan. Tinanong ni Yi-chan si Woo-tak tungkol sa nararamdaman niya sa kaibigan niyang hinahanap. Sa totoo lang, noong una, inakala rin ni Woo-tak na ang kaibigan niya ang salarin, lalo na't si Yoyong lang ang nakita sa CCTV footage noong araw ng insidente. Patuloy na nagpahayag ng hinala ang mga taga-usig, itinuturo ang kakaibang mantsa ng dugo sa bahay. Sinabi nila na may ginamit ang salarin para gawin yon at binura lahat ng bakas. Ngunit, tiwala si Woo-tak sa kanyang pananaw, sinasabing trabaho ng taga-usig na hanapin ang gamit, hindi maghinala lang. Pinagtibay niya na hindi pwedeng gamitin ang hinala bilang ebidensya sa korte. Nagulat ang mga nakatatandang nagmamasid sa mahigpit na pangangatwiran ni Woo-tak. Kahit si Yi-chan ay nahihirapan na sa pulis. Tinanong ng prosecutor kung pinayuhan niya si Yoyong na sumuko, pero nagulat ang lahat sa sagot niya. Sa halip na payuhan ang kaibigan na umamin, sinabi ni Woo-tak na kung siya ang may sala, dapat siyang tumakas. Mula sa unang pagkikita, kung talagang may sala si Yoyong, hihilingin niya kay Woo-tak na tulungan siyang makatakas. Binigyang diin niya na hiniling ni Yoyong na patunayan ang kanyang pagiging inosente at wala siyang motibo para patayin ang biktima. Sino ba naman ang mag-aayos ng recycling ng biktima habang galit na galit? Nagsimulang magbago ang pananaw ng mga nakatatanda sa kaso. Ito mismo ang dahilan kung bakit inanyayahan sila ni Yi-chan para kumbinsihin. Dahil sa kakulangan ng ebidensya at tulong ni Hongju, pinalaya si Yoyong matapos ang mahabang araw. Pagod na, sabik si Yi-chan na makita ang kanyang kasintahan. Ibinahagi niya ang lahat ng kanyang argumento, mula sa maikling oras ng krimen hanggang sa kakaibang bakas ng dugo sa sahig. Napag-alaman niyang walang saysay ang pagbintang kay Yoyong bilang salarin. Habang tinatalakay ang kaso, biglang nagtapat si Yi-chan na ikinagulat ni Hongju. Sa panaginip, nakita ni Hongju na bumibili siya ng singsing, di alam ang sukat niya. Kaya ngayon, sinabi niya ito agad para mas madali ang paghahanda nito. Ang pag-absuelto kay Yoyong ay nagdulot ng kaguluhan sa publiko. Ayon sa dyaryo, pinalaya siya dahil sa mababaw na investigasyon ng prosekusyon. Galit din si abogado Yo Bayum dahil hindi siya makapagsampa ng kaso. Kaya, nagpasya siyang magdaos ng presscon para ibunyag ang mga detalye. Inungkat niya ang testimonya ni Yo Bayum at idinaos ang press conference. Hinubog niya ang nakaraan ni Yoyong, gumawa ng kwentong nagpapakita sa kanya bilang uulit pa. Nagpahiwatig na dadami ang biktima at sinisi ang prosekusyon dito. Ipinaliwanag ni Woo-tak ang mga maliliit na pagkakasala ng kaibigan kahit na mga menor na paglabag lang na nausig pa rin. Hindi tumigil ang mga bagay doon. Pati impormasyon ni Yi-chan ay inilathala ng media online. Inakusahan siya ng pagtanggap ng suhol para palayain ang nag-iisang suspek. Lahat ng kasangkot ay nakaranas ng hindi makatwirang galit ng publiko. Nagprotesta sa harap ng tanggapan ng piskal, pinipilit muling imbestigahan ang kaso. Kinailangang mag-disguise si Yi-chan para makapasok sa opisina. Ang pagsisiyasat kay Yi-chan ay humantong sa paghatol at pagpuna sa pamilya. Pati kapatid ni Yi-chan ay hinarap ang pag-ostracize at chismis sa paaralan. Lumabis ang sitwasyon nang walang awang tinukso ang kaklase na nakakulong ang ama. Galit sa mapanirang panlalait, sumugod ang bata at nagsimula ng away. Nahirapan ang kapatid ni Yi-chan na awatin ang magulo at marahas na away. Samantala, nanaginip si Hongju na inatake ng estranghero si Yi-chan hanggang mawalan ng malay. Nag-alala sa kaligtasan niya, humingi siya ng tulong kay Woo-tak para gumawa ng plano. Inilarawan niya ang umatake. 1.02 metro ang taas at puro itim ang suot. Kakaiba, tumugma ang paglalarawan kay Yoyong mula sa pananamit hanggang pangangatawan. Naramdaman ni Woo-tak ang galit sa mata ng kaibigan dahil sa paninira bilang mamamatay tao. Para protektahan si Yi-chan, tiningnan ni Hongju ang mga komento online tungkol sa kaso. Nalungkot siya sa lumalaking negatibong puna tungkol sa kanyang kasintahan. Ngunit may isang komento ang tumawag ng pansin na nagbunyag ng mahalagang clue. Napansin ng isang anonymous user na ang mga dugo'y katulad ng bakas ng robotic vacuum, eksaktong tumutugma sa crime scene. Kasabay nito, matapos kausapin ang katulong, nahinuha rin ni Yi-chan ang tunay na dahilan ng mga dugo. Ito'y may kasamang mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ng biktima. Siya'y nagkaroon ng mga pagkahilo. Lahat ng mga piraso ng puzzle ay nagsama-sama. Malamang nahimatay ang biktima. Tumama ang ulo sa gilid ng mesa. Nagdulot ng malubhang pinsala sa leeg at pagdurugo. Ang robotic vacuum ay nagkalat ng dugo sa landas ng paglilinis nito.
Ngayon, ang prioridad nila ay hanapin ang vacuum para patunayan ang kanilang teorya. Lahat ng itinapon ay nakolekta sa landfill. Ibig sabihin, kailangan mag-overtime ni Yi-chan at ng kanyang kasamahan. Habang nagsisimula silang maghalungkat sa bundok ng basura, may narinig silang pamilyar na tunog. Grupo ni Hongju ang nauna nang dumating at naghanap ng vacuum. Naramdaman ni Yi-chan ang pasasalamat nang yakapin niya ang kasintahan. May sumigaw mula sa itaas ng basurahan, nakakuha ng atensyon ng lahat. Natagpuan ng senior ni Hongju ang robotic vacuum ng matagumpay. Kailangan na lang nila ang resulta ng blood test para maisara ang kaso. Nagbunga ang kanilang pagsisikap. Nakumpirma ang dugo ng biktima sa vacuum, nagdulot ng mga sigaw ng tuwa. Ito ang huling ebidensyang kailangan para matapos ang kaso. Ngunit, hindi ganoon kadali ang sitwasyon. Pinilit ng mga editor ang mga reporter na siraan ng prosekusyon. Pinayuhan din si Yi-chan na ituloy ang kaso para bawasan ang masamang opinyon. Naalala niya ang pagsagip sa kasamahan ng ama, kapatid ng mamamatay tao, at pagtanggap ng tawad mula sa pamilya ng biktima. Bago umalis, nagbigay ang babae ng karunungan. Ang galit ay nagpapahirap sa mga simpleng gawain. Tama ang pagliligtas sa tao, ngunit siya'y naubos ng galit. Mabutit nakialam siya na iwasan ang desisyong pagsisisihan. Ngayon si Yi-chan ay determinado, ipapawalang sala niya ang inosente, anuman ang kahinatnan. Sa istasyon, nakumbinsi ni Hongju ang mga boss na gumawa ng balita tungkol kay Yuyang. Sa interview, si Yuyang ay umiiyak na ipinahayag ang kanyang pagiging inosente. Ang tunay niyang emosyon ay umabot sa publiko. Sa tuwa, bumili siya ng sing-sing sa isang jewelry store. Para sa kaligtasan, pinakumpirma niya kay Wu-tak ang kinaroroonan ni Yuyang. Nang malaman na umiinom si Yuyang kasama si Wu-tak, huminga siya ng maluwag. Isang malakas na putok ang narinig, nagulat ang lahat. Binaril si Yi-ken, bumagsak sa kalsada, dumudugo ng husto. Takot na tumakbo si Hongju, sumigaw na tumawag ng ambulansya agad. Ang bumaril ay ang ama ng namatay na atleta. Dahil sa salita ni Yu Bam, gusto niyang patayin ang may sala sa anak. Matapos sugatan ang fiskal, tinungo niya sina Wu-tak at Yuyang. Dumating ang pulis sakto para mamagitan na iwasan ang trahedya. Kritikal ang kalagayan ni Yi-ken. Marami siyang nawalan ng dugo. Sa pagkahibang, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa di pagkilala agad kay Hongju. Pinagsisihan niya ang masasakit na salitang sinabi niya nang magkita sila muli. Kung ito na ang huli, nag-aalala siya na sisihin ni Hongju ang sarili. Nang mabalitaan ang pamamaril, nagmadali silang lahat sa ospital, nag-aalala habang tumatagal ang operasyon. Nanginginig ang mga kamay ni Hongju, nakatatak sa isip ang pagbagsak niya sa kanyang mga bisig. Ang kinabukasang pinaghirapan niyang baguhin ay naging trahedya. Umiyak siya ng todo sa bisig ng kanyang ina hanggang dumating si Wu-tak na may magandang balita. Naging matagumpay ang operasyon, muntik nang mamatay si Yi-ken. Pagkagising, nalilito pa si Yi-ken, napagkamalan pa ang boss niya na si Hongju. Sa bahay, binigay ng ina ni Yi-ken kay Hongju ang regalo niya para sa kanya. Pagbukas ng ring box, nagulat siya nang makita ang maliit na papel sa loob. Ito ang sulat na ibinigay niya sa kaibigan noong bata pa sila. Bigla siyang napagtanto. Si Yi-chen pala ang batang iyon, kasama niya sa mga mahirap na panahon. Samantala, hindi pa kontento ang abogado sa resulta ng investigasyon. Hiniling ni Prosecutor Shin na sumali sina Wu-tak at Yi-ken sa cross-examination. Natuklasan niya ang mga larawan na ipinadala ni Yu Bayam sa ama ng biktima. Ginamit niya ang koneksyon ni Wu-tak sa prosecutor para galitin ang pamilya. Ngunit sa kanyang kayabangan, nagkamali ng malaki si Yu Bayam. Nang magyabang siya, tinanong ni Wu-tak kung palsipikasyon ng ebidensya ang ibig sabihin. Ito'y isang hindi maisip na gawain kahit ng mga prosecutor. Nang ma-realize ni Yu Bayam ang pagkakamali, huli na ang lahat. Nasamsam ni Prosecutor Shin ang pagkakamali at nag-utos ng masusing investigasyon sa mga gawain ng abogado. Nakaayos ng maayos, dumating si Hongju sa ospital para bisitahin si Yi-ken, ngunit nakita niya itong yakap ang ibang babae.
Napagtanto lang niya ang kahiyahiyang pagkakamali nang makita si Hongju sa harapan niya. Kumapit ng mahigpit ang ibang babae, ayaw siyang bitawan. Naiinis na nakitang inaaprubehan ang kasintahan, lumapit si Hongju para igiit ang kanyang karapatan. Nang maalis ang karibal, sa wakas ay nagkaroon sila ng sandaling mag-isa. Napansin ni Yi Chen na wala ang singsing. Tinanong kung nakita niya ang sulat sa loob ng kahon. Nagulat siya nang magkunwaring hindi alam ni Hongju. Sinabing di niya maalala ang nangyari 13 taon na ang nakalipas. Labis na nalungkot si Yi Chen sa kanyang sagot. Malinaw niyang naalala ang bawat sandali ng araw na iyon. Kinabukasan, pumunta sina Yi Chen at Prosecutor Shin sa silid ng ospital para tanungin ang taga-baril. Sa pagsaksi sa lungkot ng ama, lumambot ang puso ni Yi Chen. Imbes na usisain siya, ibinahagi niya ang kanyang impresyon sa anak na iintindihan ang galit ng ama. Sa investigasyon, marami siyang nakilalang kakilala ng anak. Lahat sila'y nagsalita ng may paggalang, paghanga at pagmamahal. Inilarawan siya ni Shin Yo-yong, ang pangunahing suspek, bilang mabuting tao. Ito ang pinakamalaking patunay na hindi siya naging mababaw. Umaasa siyang hindi mali ang pagkaunawa ng ama sa kanyang mabait na anak. Hindi siya taong nagdudulot ng sama ng loob. Sa tapat na salita, umiyak ang matandang ama. Pamilya ng biktima ay nagpatawad at humingi ng tawad. Bigla, naalala ni Yi Chen ang nakaraan. Tinangka niya ang ulan at pinsala para hanapin siya. Mabutit ang panaginip ay nagbabala sa kanya. Kaya bumalik siya sa ospital para hanapin siya. Naalala rin ni Hongju ang nangyari 13 taon na ang nakalipas. Sa takot, sinubukang kalimutan ang pag-aatubili sa pagliligtas. Ngayon, gusto niyang magpasalamat sa lahat. Halik ang pinili ni Hongju para ipahayag ang damdamin. Noon at ngayon, siya ang liwanag na di niya malilimutan. Habang nagmamaneho pa uwi, biglang nakatanggap ng tawag si Yu Baium mula sa hindi kilalang numero. Kahit tapos na ang oras ng trabaho, nang marinig ang pangalan ng tumatawag, ang sikat na manunulat na si Moon, agad niyang ibinalik ang kotse sa opisina. Nagtataka si Yu Baium kung bakit gusto siyang makausap ng bantog na manunulat ng gabing-gabi na. Inihayag ng manunulat na nagsusulat siya ng bagong nobela tungkol sa isang mamamatay tao. Ang mamamatay tao ay isang manunulat at propesor din. Sa kanyang mahabang karanasan bilang abogado, agad nakilala ni Yu Baium na ang bida sa kwento ay ang kliyenteng nakaupo sa harap niya. Nagsimula ito sa paglulunsad ng bagong libro nang tumayo ang isang assistant ng propesor para akusahan siya ng pang-aabuso sa mga estudyante. Ngunit bago pa siya makatapos, kinaladkad na siya palabas ng seguridad. Ang propesor, galit na napahiya sa publiko, pinatay siya. Tila may batang hindi sinasadyang nakakita sa lahat ng nangyari. Ang guro assistant ay nagdanas ng malubhang pinsala sa ulo na humantong sa coma o brain death sa medikal na termino. Marami ng kaso si Yu Baium na ganito, kaya't mabilis niyang binago ang kwento para maging kapanipaniwala. Hindi ang pangunahing tauhan ang pumatay. Ang guro assistant, lasing sa party, ay aksidenteng nahulog mula sa elevator. Hindi kinikilala ng konstitusyon ng South Korea ang brain death bilang kamatayan, maliban sa cardiac arrest. Nang marinig ito, labis na natuwa ang propesor. Dahil sa kanyang pagkabosi, inutos niya agad sa abogado na gumawa ng kape na ikinayamot ni Yu Baium. Nagsimula siyang mairita sa mga salita at ugali ng may akda. Tandaan mo, humihingi ka ng tulong sa akin, naisip niya. Kriminal ka na ngayon, kaya unawain mo ang iyong katayuan. Nasa kamay ko ang iyong buhay. Nagkataon, naroon din si Hongju sa paglulunsad ng libro para mag-ulat tungkol dito. Matapos makita ang paglantad ng assistant sa katiwalian ng manunulat, hinala niyang ginamit nito ang grades para apihin ang mga katulong. Binalak niyang kausapin ang assistant pagkatapos ng launch, ngunit nangyari ang aksidente. Kinabukasan, nakalabas na ng ospital si Yi Chen. Para madaling alagaan, iminungkahi ni Hongju na tumira muna siya sa bahay nito. Kahit pinigilan ng kapatid, hinila pa rin niya ito papasok. Ngunit tila hindi nasiyahan ang kanyang ina sa presensya nito. Inaalagaan ng husto ni girlfriend si Yi Chen mula sa pagbebenda hanggang sa pagkuha ng temperatura. Mahusay niyang ginawa lahat salamat sa karanasan niya sa pag-aalaga kay Wutak. Nang marinig ito mula sa girlfriend, tila hindi natuwa si Yi Chen. Tuwing nakahiga siya, naiisip niya ang dalawa na sweet sa isa't isa na nagpapaalab ng kanyang selos. Dahil sa presensya niya sa bahay, nag-effort pa si Hongju na magbihis ng maganda kahit matutulog na. Tinanong niya ang nanay kung nakita ang wedding box sa dressing table.
Pero itinanggi nito na may alam. Nairita rin siya na binanggit ng anak ang relasyon nila ng boyfriend. Nagmaneho si Woo-tak papunta sa bahay nila para mag-almusal ng umagang iyon. Nang makita ang malungkot na mukha ni Hongju, naisip niyang nakaranas din ito ng kakaibang panaginip. Sa panaginip, nakita niyang natalo si Hee-chan sa kaso at nag-resign. Dahil dito, hindi alam ng dalawa kung paano kakausapin si Hee-chan tungkol doon. Si Hee-chan, sa sandaling iyon, ay nakarinig ng bahagi ng usapan tungkol sa kanyang kamalasan. Para maiwasan ang masamang kinabukasan ng boyfriend, nagpasya si Hongju na ilayo siya sa trabaho. Nag-date sila sa bukid ng barley na puno ng bulaklak. Dito, di na napigilan ni Hee-chan ang kuryosidad at tinanong siya tungkol sa panaginip. Walang magawa, kailangan ni Hongju sabihin ang totoo. Kinabukasan sa trabaho, kailangan niyang gumawa ng mahirap na desisyon. May pasyenteng brain dead na nasugatan sa ulo sa aksidente. Pero nang imbestigahan, nalaman niyang di aksidente kundi foul play. Kaya nagpasya siyang mag-autopsy para mahuli ang salarin. Problema, may organ donation form ang pasyente para sa 7 tao. Kung mag-autopsy, di makakapagbigay ng organo at maaapektuhan ang 7 pasyente. Ito ang dilema na naging dahilan ng kanyang pagbibitiw sa panaginip. Kung di mag-autopsy, makakalaya ang salarin at siya'y guguluhan ng konsensya. Parehas humantong sa masamang resulta, kaya naisip ni Hee-chan na tumakbo kasama niya sa beach. Nang gabing iyon, habang pauwi sila, pinigilan siya ng kanyang nakababatang kapatid. Ibinalik ng ina ng kanyang kasintahan ang kanyang mga bagahe ng umagang iyon. Kahit naiinis sa kakaibang ugali ng kanyang ina, hindi nagtanong si Hongju. Kahit naawa sa kanya, hindi niya kayang makitang muling magdusa ang anak niya. Kinabukasan, ayon sa plano, nagpunta sila sa beach, pero naka-uniforme siya. Naintindihan ni Hongju ang gusto ng kasintahan, kaya hinimok siyang ayusin ang kaso. Samantala, nahanap ng manunulat ang batang nakasaksi sa buong pangyayari. Mabutit dumating si Woo-tak sa tamang oras para hulihin at dalhin siya sa istasyon. Agad niyang tinawagan si Hee-chan para ibalita ang pagkakahanap ng mahalagang saksi. Nang matuklasan ang pinakamahalagang ebidensya, agad nakipagpulong si Hee-chan sa mga nakataas para talakayin ang autopsy. Ibig sabihin, hindi na makakapagbigay ng organo ang pasyente. Hindi niya alam na may anak din ang senior niya na naghihintay ng kidney transplant. Ito na ang huling pag-asa ng pamilya. Bago lumala ang sitwasyon, 2 magkasalungat na opinyon ang inilahad. Kung mali ang desisyon niya, 7 pasyenteng naghihintay ng organo ang mawawalan ng pag-asa. Bilang ina rin, sinuportahan ng anak ng prosecutor ang desisyon niya kahit nasaktan siya. Dapat isagawa ang autopsy. Dahil sa mga panganib, piniling isagawa ni Hee-chan ang operasyon at donasyon ng sabay. Sa kasaysayan ng batas, 2 kaso lang ang naisagawa sa ganitong paraan. Ang mga biktima sa mga kasong iyon, gaya nito, ay nagtamo ng pinsala sa utak, hindi sa organo. Lumabas sa autopsy na may mga pasa sa leeg nang walang pinsala sa mga internal organs. Maaari nilang suriin ang leeg at utak para malaman ang sanhi ng kamatayan. Nang makitang posible ang pamamaraang ito, inaprubahan ng mga nakataas ang kanyang mungkahi. Kahit tiwala ang pagtatanghal, nagtago si Hee-chan sa sulok, sinisisi ang sarili. Ano ang gagawin niya kung mali ang kanyang pasya? Para aliwin ang nobyo, pumunta si Hongju sa trabaho nito para palakasin ang loob. Sa panaginip, nakita niyang nahuli ang salarin at nailigtas ang 7 pasyenteng nangangailangan ng organ. Kahit puting kasinungalingan lang, malaki ang naitulong nito sa tiwala niya sa desisyon. Isinagawa rin ang organ transplant surgery sa araw na iyon. Umiyak ang ama sa tabi ng anak pero ipinagmalaki na ang buhay nito ay nagligtas ng iba. Sa meeting room, pinayuhan siyang baguhin ang kaso mula pagpatay tungo sa sinasadyang pinsala. Napakahirap patunayan ang pagpatay sa korte. Kung may mga pagkakaiba, maaaring mapawalang sala ang akusado. Ngunit lubos na tumutol si Hee-chan. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa pagpatay. Gaano man kahirap, itutuloy niya ang kasong ito hanggang sa huli. Ngayon ang araw ng paunang pagdinig. Si Hee-chan, para sa prosekusyon, nagpakita ng mga larawang kuha sa propesor na nang-aabuso at umaatake sa mga katulong sa pagtuturo dahil sa tingin niyang kawalang galang. Sa araw ng paglulunsad ng libro, tumayo ang katulong para isapubliko ang mga krimen ng manunulat. Ngunit pinigilan. Agad pagkatapos, tinawag ng akusado ang biktima at inatake ito. Gayunpaman, ang abogado ng depensa ay nagbigay ng ibang kwento. Ayon sa akusado, ang pag-atake ay pagtatanggol sa sarili.
Lasing ang katulong at hindi mapigil ang emosyon. Paglabas ng akusado, sinipa ng katulong ang pinto ng elevator, nahulog sa shaft. Sa lahat ng ito, mariing itinanggi ni Yubam ang kasong murder. Nag-stalemate ang paglilitis, tumanggi umamin ang akusado at pinabulaanan ng ebidensya. Huling sandata ni Yi Chan, patutuo ng 5 taong gulang na bata sa eksena. Problema ay kung paano makakuha ng patutuo mula sa bata ng epektibo. Payo ni Wootak, gumamit ng boses bata para makipagkaibigan. Kapag komportable na ang bata, saka lang makapagsasalita ng nakita. Sa opisina, narinig ni Yi Chan ang usapan ng kasintahan at ina nito. Ayaw ng ina ng kasintahan niya na patuloy siyang makita ng anak nito. Tuwing nakikita niya si Yi Chan, naaalala niya ang yumaong asawa. Di niya alam ang isip ng iba pero lubos niyang nauunawaan ang anak. Mula sa pagkamatay ng ama hanggang sa pinsala ng nobyo, lahat ay nagdulot ng sakit sa anak. Si Hongju, kahit naiintindihan ang ina, gusto pa ring tanggapin nito si Yi Chan. Naantig si Yi Chan sa mga salitang ito na nagbigay lakas sa kanya sa paglilitis. Ngayong araw, magbibigay ng patutuo ang bata. Sinadya ni Abogado Yubaim na magtanong ng nakalilito para hindi kapani-paniwala ang bata. Kung mapapahina ang kredibilidad ng bata, mapapawalang sala ang akusado. Hindi maaaring payagan ni Yi Chan na mangyari iyon. Itinabi niya ang kanyang dangal at naging parang Santa Claus. Gamit ang boses bata, unti-unti niyang pinagaan ang loob ng bata para magsalita. Tumutugma ang salaysay ng bata sa naitalang ebidensyang audio na nakalap ng prosekusyon. Lahat ng nasa loob ng korte ay nagalit sa kawalang puso ng mamamatay tao. Ito ang pinakamalakas na atake na inihanda ni Yi Chan. Ang bentahe ay nasa prosekusyon na ngayon. Isang huling paglilitis na lang ang natitira bago ang hatol. Si Prosecutor Sun, nais bayaran ng organ donor, nag-alok ng tulong. Bilang senior prosecutor, ang mga tanong niya sa forensic team ay tumutok sa diskarte ng depensa. Nahadlangan ang lahat ng kanyang mga plano. Tila matibay na ang tagumpay ng prosekusyon, pero ginamit ni Yubaim ang kanyang trump card. Walang habas niyang inilipat ang pananagutan sa pagpatay sa mga forensic doctor. Ayon sa batas kriminal, hindi kamatayan ang brain death. Tanging cardiac arrest lang ang itinuturing na kamatayan. Hindi ang akusado ang dahilan ng pagtigil ng puso, kundi ang mga doktor. Hinayaan nilang tumigil ang puso para sa organ transplant. Kaya, ayon sa batas, hindi mahatulan ng pagpatay ang akusado. Ito'y isang malaking butas sa konstitusyon. Nagalit ng todo ang pamilya ng biktima nang marinig ito. Mabutit nandoon si Hongju sa paglilitis at tinulungan ng ama. Matalino siya, nagbigay ng mahalagang hint kay Yi Chan. Bilang abogado, hindi pwedeng ibaluktot ang batas. Dahil sa akusado, naging brain dead ang biktima. Kahit walang transplant, mamamatay din ang biktima. Kung di dahil sa krimen, buhay pa sana ang biktima. Hindi pwedeng magkamali ang batas sa puntong ito. Dapat malinaw ang pananagutan sa pagkamatay at krimen. Ang kanyang pagsisikap ay nagpabago ng desisyon ng korte. Hinangaan ng lahat ang katarungang ipinakita ng prosecutor. Nasentensyahan ng 7 taon ang manunulat sa pagpatay. Sa huli, nanaig ang katarungan. Sa bahay, nakipag-usap si Hongju sa kanyang ina. Sa wakas, naunawaan niya ang pangyayari sa aksidente ng ama. Kahit wala siya, mangyayari pa rin ito. Kaya hindi na dapat niyang sisihin ang sarili. Natuwa ang ina na nakalaya na ang anak sa siklo ng pagkakasala. Matapos matalo kay Yi Qian, nais ni Yubaim kumuha ng mga kasamahan. Inaalok niya si Choi ng 5 beses na mas malaking sahod. Kalaunan, nakarating ito sa pandinig ni Yi Qian. Tiwala siya sa labas, pero hindi mapakali sa loob. Hindi niya gaanong inisip ang senior niya kamakailan. Para mapanatili siya, ginawa niya ang lahat, mula sa pagtali ng sapatos hanggang sa pagkuha ng litrato. Gagamitin niya ang anumang paraan para mapanatili ang kanyang mga tao. Kahit tapos na ang trabaho, maingat siyang nakikipag-usap kay Joy para manatili. Bigla, inabot ng kapatid niya ang suicide note ng ama ng kaibigan. Sinabi ng lalaki na mali ang pagkakakulong sa kanya at namatay na. Dahil sa pakiusap ng kapatid at kaso ni Yo Bayum,
Naghinalang si Yi Chan. Para sa reality show, ipinadala si Hongju sa prosecutor's office ng 3 araw. Nag-alala si Yi Chan na baka mailantad ang hindi propesyonal na ugali niya sa trabaho dahil sa palaging pagdating ng kasintahan. Ang superior niya, na alam ang tunay niyang ugali, ay iminungkahi si Prosecutor Shin bilang paksa ng dokumentaryo. Kahit medyo naiinis, lihim siyang nagpapasalamat sa kanyang superior. Para kay Hongju, naging maayos ang lahat. Maliban sa ilang staged na eksena, maganda ang footage, lalo na ang pag-i-interrogate ng prosecutor sa suspect. Dahil sa matalim na tingin at matibay na salita ng prosecutor, agad umamin ang suspect. Maging si Hongju ay nasabi, kahanga-hanga, habang pinapanood ang husay ng prosecutor sa pagtatanong. Sa opisina, bigla tinanong ni Yi Chan ang senior niya tungkol sa namatay na bilanggo. Nabasa niya ang huling habilin at pakiusap ng namatay na medyo bumahala sa kanya, pero inulit niya na sarado na ang kaso at walang kakaiba. Lumahok siya sa investigasyon, kaya sigurado siya. Sa presinto, nahuli ni Wutak ang sangkot sa iligal na transaksyon. May nagbayad ng 10 milyong won para kunin ang lumang telepono. Iginiit ng magnanakaw na makita ang prosecutor para patunayan ang inosensya. Tinawagan ng pulisya si Yi Chan para maghanda sa interogasyon. Ang buong proseso ay maingat na kinunan ng reporter. Kakaiba ang magnanakaw dahil kapangalan niya ang punong taga-usig. Siya rin ang M na naaresto dahil sa pagnanakaw ilang taon na ang nakalipas. Nang makita ang prosecutor, umiyak siya. Inulit ang kwento mula 10 taon na ang nakalipas. Naaksidente ang nag-iisang anak, kaya nagnakaw siya para maalagaan ito. Tinanggap niya ang investigasyon, humihingi lang ng kalayaan para sa anak. Narinig na ng punong taga-usig ang kwentong ito 10 taon na ang nakalipas. Galit na pumasok siya, binalaan si Yi Chan na huwag magpaloko sa mga kasinungalingan. Humiling din siya ng warrant sa kabila ng payo ng hepe. Binisita ni Yi Chan ang bahay ng lalaki para kumpirmahin ang tungkol sa anak. Nang makilala ang may-ari, nalaman niyang nag-iisa ang lalaki. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang kay Yi Chan. Kahit sinasabi ng kutob na totoo ang lalaki, iba ang katotohanan. Si Hongju gustong aliwin siya, kaya sumunod doon. Totoo ang kwento ng lalaki, pero nangyari ito 10 taon na ang nakalipas. Isang matandang tindero ang nagkuwento tungkol sa anak na namatay habang nakakulong. Kung naniwala ang piskal noon, iba sana ang kapalaran ng batang babae. Gumaan ang loob ni Yi Chan sa mga salita ng kanyang kasintahan. Agad siyang bumalik sa himpilan ng pulisya. Ikinuwento ni Yi Chan ang pagbisita at sinabing, alam na niya ang lahat. Taos-puso siyang humingi ng tawad sa ngalan ng prosekusyon. Ang kanyang katapatan ay umantig sa puso ng magnanakaw. Dahil si Yi Chan ang unang naniwala sa kanya, ipinagkatiwala ng magnanakaw ang data ng ninakaw na telepono na maaaring makatulong sa prosekusyon. Pagbalik sa opisina, sinuri ni Yi Chan ang data. Karamihan ay ordinaryong litrato, walang kapansin-pansin maliban sa mga larawan ng mga pasyente. Nang makita ni Supervisor Choi ang mukha ng mga pasyente, bigla siyang natigilan. Sila pala ang mga biktima ng serial murder case na inimbestigahan niya ilang taon na ang nakalipas. Nagulat ang lahat sa paghahayag na ito. Hindi lang pala 11 ang biktima ayon sa ulat, kundi 19. Agad na hinanap ni Yi Chan ang may-ari ng telepono. Pero huli na, pinatay siya para itago ang katotohanan. Samantala, pumunta si Hongju sa tirahan ng biktima para mag-imbestiga. Bigla silang kinulong ng estranghero at sinunog ang silid. Nakulong sila, walang paraan para makatakas. Himala, dumating si Supervisor Choi sakto, iniligtas sila sa kamatayan. Pinagalitan niya sila, pero lubos na napanatag na ligtas sila. Dinala sila sa ospital para magpatingin. Nagtataka si Yi Chan kung paano sila nahanap, pero ayaw magpaliwanag ni Choi. Inulat ang natuklasan ni Yi Chan sa mga nakakataas. Nagulat ang lahat nang malaman na may 8 biktima pa pala. Hindi sila naisama sa unang ulat dahil namatay sila pagka-aresto ng suspect. Hinalan niya, iba ang tunay na salarin o may kasabwat. Ang lalaking nasunog kagabi hindi ang may-ari ng telepono, natanggap lang niya ito mula sa iba. Malaki ang posibilidad na ang arsonista at serial killer ay iisang tao. Nagiinit na ang sitwasyon. Ang mga detalye ng lumang kaso'y nagsisimulang kumonekta sa mga pangyayari kagabi. Ang kailangang gawin ngayon ay muling buksan ang investigasyon. Si Prosecutor Lee ay hindi pangkaraniwang malalim ang iniisip mula pa noong simula ng pulong. Matapos magtalaga ng mga gawain,
Tinanong niya si Yi Chan kung ayos lang siya. Ang muling pagbubukas ng investigasyon ay nangangahulugang may pagkakamali ang nauna. Kailangan ni Yi Chan imbestigahan si abogado Yo Baeum at maging si Tagapayo Choi. Maaaring harapin ni Tagapayo Choi ang matinding parusa kung may mga pagkakamali. Ngayon, naharap si Yi Chan sa mahirap na sitwasyon, damdamin o tungkulin. Kahit alam niya ang ugali ng kanyang tagapayo, bilang prosecutor, dapat siyang magduda sa lahat. Nagtataka, tinanong ni Yi Chan ang senior niya kung bakit alam niyang hindi sila dumating ng reporter. Bakit niya alam na nandoon siya para iligtas siya? Sumagot lang si Advisor Choi na ito'y kutob, pakiramdam ng hinala. Pinag-uusapan ng lahat sa opisina ang lumang kaso, karamihan naniniwala na nakipagsabwatan si Advisor Choi sa abogado. Para protektahan ang kanyang tagapayo, kailangan ni Yi Chan na walang tigil na ituloy ang investigasyon. Bumalik sa opisina ng mabigat ang loob, nagpasya si Advisor Choi na magbitiw para makapag-focus si Yi Chan sa kaso. Samantala, sa Task Force 2, nakita ni Yi Chan ang file ni Advisor Choi at nalaman na dating kasamahan siya ng kanyang ama. Nagmadali siyang bumalik sa opisina, pero huli na. Nagbitiw na si Advisor Choi at umalis. Sa kanyang pamamaalam na sulat, malinaw niyang sinabi na hindi siya gumawa ng peking ebidensya. Ngunit bilang pangunahing suspek, walang bigat ang kanyang mga salita. Hinimok niya si Yi Chan na huwag mag-alala sa kanya at imbestigahan ang lumang kaso ng walang kinikilingan. Pagkabasa ng mga salitang ito, sa wakas ay nagising na si Yi Chan. Nang gabing iyon, pumunta si Hongju sa tindahan. Nakilala siya ng tindera bilang reporter na nag-interview sa ama nito bago ang paglilitis. Galit siya dahil tila binabaliwala ni Hongju ang damdamin ng kanyang ama. Napansin ni Hongju ang berdeng payong sa tabi, katulad ng nasa panaginip niya. Bigla siyang natakot at naparalisa. Buti na lang, dumating si Yi Chan sakto. Sinabi na muling bubuksan ang lumang kaso. Labis na naantig ang tindera sa balitang ito. Matapos ang mahabang panahon, muling susuriin ang kaso ng kanyang ama. Malilinis na ang pangalan nito. Kinabukasan, habang umiinom ng kape sa trabaho, nakatanggap si Yo Bam ng kakaibang mensahe. May nagmamanman sa bawat kilos niya. Nag-alala siya nang yayain siyang magkita ng 9:00 ng gabi. Samantala, natukoy ng mga taga-usig ang bumili ng gasolina. Nakakagulat, babae pala ito. Siya rin ang pangunahing suspek sa pagsunog at lumang kaso. At bigla na lang, humarap siya kay Yubam. Siya pala ang nagpapadala ng mga nagbabantang mensahe. Kapag nahuli siya, madadamay si Yubam. Nagalit si Yubam, nababalak mail siya ni Yuyang, ang tunay na salarin. Siya ang nag-imbento ng ebidensya para makalusot ito at makulong ang inosenteng doktor. Ngayon, wala nang lusot. Inayos na niya ang manliligaw na may alam sa katotohanan. Isang tao na lang ang natitira, si Hongju, ang reporter ng lumang kaso. Kinabukasan, inimbitahan siya ng abogado sa opisina nito. Walang pag-aalinlangan, ininom ni Hongju ang tubig na may droga. Nagising si Yi Chen mula sa panaginip na nanganganib ang kasintahan. Tinawagan niya si Wu Tak, pinacheck si Hongju sa opisina ng abogado. Nang mahimatay, dinala si Hongju sa bubong para patayin. Tinurukan siya ng droga na magpapahirap huminga sa loob ng 20 minuto. Nakita ito ni Yubaim, ngumisi, uminom ng pill at hinarap ang umatake. Biglang tumunog ang mga sirena ng pulis sa ibaba. Gusto ni Yubaim patahimikin ang killer para protektahan ang sarili. Kung mahuli, pwede niyang sabihing self-defense. Dumating si Wu Tak sa bubong. Nagulat nang makita si Yubaim at Hongju. Dumating si Iken sakto, ginawang first aid hanggang sa ambulansya. Kinabukasan, nagising si Yubaim sa ospital. Sinabi niya na nadroga siya sa kape at nagsimulang mawala ng malay nang makita si Duhan na kinukuha si Hongju sa opisina. Sa natitirang lakas, sinundan niya para pigilan ang umaatake na sakta ng reporter. Pero huli na ang lahat. Inihayag niya na si Duhan ang tunay na salarin sa likod ng sunod-sunod na pagpatay. Ilang taon na ang nakalipas. Kahit hinimok siyang umamin, tumanggi siya. Inisip niya na nakita sila ng reporter, nag-akalang mali, at nilagyan ng droga ang tubig. Sa pagsubok na iligtas si Hongju, nakipagbuno si Yubaim sa umaatake, na naging dahilan ng pagkahulog nito. Sinabi niyang ininiksyonan niya si Hongju ng lason bago nahulog. Nagkunwaring nagsisisi siya sa harap ng pulis para impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Nang sabihin ng pulis na buhay si Hongju, nataranta siya, natatakot na mabuko ang kanyang pagkukunwari. Napanatag si Yi Chen na nakaligtas ang kanyang kasintahan. Alam niyang napakalapit ng panganib. Kung isang minuto pa, maaaring naging trahedya ang nangyari. Nang marinig ang depensa ni Yubaim, nagalit si Yi Chen at gustong harapin siya. Mabuti na lang at nakialam si Advisor Choi. Nagkuwento siya tungkol sa kapatid na umalis sa hukbo.
Nakonsensya siya sa pagtakip na naging dahilan ng pagpatay ng kapatid sa marami kasama ang boss ni Choi. Si Yi Qian, nalito sa emosyon, tinanong kung bakit sinasabi ito ni Choi sa kanya. Umabot sa sukdulan ang galit niya. Gusto niyang hanapin si Yu Baim at ilabas ang galit, pero pinigilan siya ng kanyang senior. Kung saktan niya si Yu Baim ngayon, mawawala ang kanyang pagiging prosecutor. Ang pinakamagandang paghihiganti ay paghihintay sa paglilitis. Doon niya parurusahan si Yu Baim. Sa investigasyon, nakalap ang prosekusyon ng ebidensya tungkol sa maling hatol. Ang pagkamatay ng Salarin ay nagsara ng maraming kaso, pero nakatuon sa gawa-gawang ebidensya ni Yu Baim. Nasa mapanganib na sitwasyon siya. Personal siyang ipinagtanggol ng direktor ng kanyang law firm sa pag-iwas ng junior na pagtanto ng direktor na may kasalanan si Yu Baim. Gayunpaman, ang reputasyon ng kumpanya ang pinakamahalaga. Hinimok niya si Yu Baim na umamin bago lumabas ang balita. Sa wakas, dumating ang magandang balita. Nagising si Hongju. Tumakbo si Yi Chen sa ospital, masayang nakita siyang ligtas. Parang nabawasan ang bigat sa kanyang mga balikat. Para sa kaligtasan, humingi siya ng pulis bilang saksi. Si Officer Wu Tak ang itinalaga sa tungkulin. Ngayon, makakapuko si Yi Chen sa nalalapit na paglilitis. Sa pagdinig, tinanggihan ng depensa ang ebidensya at humingi ng saksi. Mukhang tatagal ang paglilitis. Para maghanda, nag-inuman sila para sa moral. Bigla, nagliwanag ang phone ni Wu Tak, may litrato nila ni Hongju. Nagulat si Yi Chen sa nakita. Si Hongju, walang kaalam-alam, nagtakas sino ang kasama sa litrato. Pagkaalis, sinabi ni Yi Chen na magkunwaring hindi nila alam. Dumating ang araw ng mahalagang paglilitis. Lahat ay kinakabahan sa huling hatol. Mapagmataas pa rin si Yu Baim, kumbinsidong makakalusot. Pinayuhan pa niya si Yi Chen na sundin ang abogado. Pero hindi siya pinansin, desididong ikulong siya. Si Advisor Choi ang unang tinawag na saksi ng depensa. Ayon sa kaso, inakusahan si Yu Baim na nagdagdag ng ebidensya. Mahalaga, ang sulat kamay sa dulo ng listahan ng mga nakumpiskang gamit ay kay Advisor Choi. Ipinaliwanag niya nang muling suriin ang ebidensya at napansin ang nawawalang bote ng lason, idinagdag niya ito. Ito'y tumugma sa panaginip ni Wu Tak na nagpataas ng takot niya sa pagpapalaya kay Yu Baim. Nang tanungin ng abogado si Choi kung sino ang malamang na gumawa ng peking ebidensya, agad niyang itinuro si Yu Baim. Dahil tumulong lang si Choi sa prosekusyon, si Yu Baim ang nakakuha ng papuri, kaya walang motibo si Choi na mandaya. Ang bentahe ay napunta sa panig ng prosekusyon. Ang pangalawang testigo ay si Hongju, ang biktima sa insidente sa bubungan. Nagpatotoo siya na habang hinahatak sa bubong, malinaw niyang nakita ang dalawang taong may hawak na payong. Salungat ito sa sabi ni Yu Baim na si Doohan lang ang nagbuhat sa kanya dahil di siya makakahawak ng payong. Ngunit kung dalawang tao nga, ang pagkakaroon ng dalawang payong ay may katuturan. Ngayon ay turn na ng abogado ng depensa. Binigyan niya si Hongju ng drug info sheet, pinapabasa ang bahaging may side effects, kabilang ang hallucinations. Dahil dito, kumpiyansang binasura niya ang lahat ng akusasyon laban sa kliyente niya. Lumala ang sitwasyon nang mawala ng kredibilidad ang testimonya ni Hongju. Bumalik sa balanse ang timbangan ng hustisya. Ang resulta ng paglilitis ay nakasalalay na ngayon sa testimonya ni Wu Tak. Naramdaman niya ang presyon, alam na nasa kamay niya ang kapalaran ng kaso. Tumakbo si Hongju sa kanya, pinaalala ang mga kulay ng payong. Nagulat siya na alam nito ang tungkol sa kanyang color blindness. Dati, humingi siya ng pulang charger, pero asul ang ibinigay niya. Napansin ito ni Hongju. Kung malaman ang kanyang color blindness sa testimonya, matatanggal siya sa pulis. Dahil sa takot, hinimok niya itong tumakas. Pero hindi ito pinahintulutan ng konsensya ni Wu Tak. Niyakap niya siya, determinadong harapin ang katotohanang matagal niyang itinatago. Sa korte, matapos manumpa, si Wu Tak ay tinanong ng prosekusyon. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa bubungan. Nagpatotoo siyang nakita si Yu Baim na bitbit pababa si Hongju, walang ibang tao maliban sa dalawang payong. Sa pagsusuri, may bakas ng daliri ng suspek ang mga payong, nagpapatunay na balak umalis kasama si Yu Baim. Ang mahalagang ebidensyang ito ay tuluyang nagpawalang bisa sa paghahabol ng pagtatanggol sa sarili. Ngayon, kailangan na lang ng kumpirmasyon ni Wu Tak sa hitsura ng payong para matapos ang paglilitis. Madali niyang inilarawan ang hugis, pero nag-atubili sa pagbanggit ng kulay. Natigilan ng korte, hinihintay ang kanyang sagot. Maging si Wu Tak ay nag-aalinlangan. Sa huli, nagpasya siyang ibunyag ang kanyang pagkabulag sa kulay sa korte.
Nagulat ang lahat, pati si Yi-chan, ang kanyang malapit na kaibigan. Ngumisi si Yu Bayum, akala niya'y nanalo na siya. Pero hindi basta susuko si Yi-chan, kahit colorblind, mas mahusay ang paningin ni Wutak sa gabi. Di man makakita ng kulay, nakikilala niya ito sa liwanag. Inilahad niya ang mahabang payong na may hawakang kahoy at ang natitiklop na may bilog na metal. Ang mahabang payong ay kasing liwanag ng berdeng kurbata ni Yu Bayum, ang maliit naman ay katulad ng pulang balabal ng prosecutor. Nagulat ang korte nang ipakita ang mga larawan ng payong, eksaktong tumutugma sa paglalarawan ni Wutak. Natapos ang paglilitis na tagumpay ang prosekusyon. Nawasak ang pag-asa ni Yu Bayum na mapawalang sala. Bagamat nakulong ang salarin dahil sa kanya, kailangan ni Wutak isuko ang kanyang karera bilang pulis. Ginampanan niya ang tungkulin ng may kahanga-hangang dedikasyon. Pagkatapos ng paglilitis, binisita ni Advisor Choi si Yu Bayum sa kulungan, hinihimok na umamin at humingi ng awa. Nagalit si Yu Bayum, naramdamang pinagtaksilan ng dating kasamahan. Nakiusap si Choi na tanggapin ang pananagutan at hangarin ang pagtubos. Pagtingin kay Yu Bayum, naalala ni Choi ang kanyang kapatid na umalis. Inisip niya kung iba sana ang nangyari kung hinimok niya ang kapatid na umamin kaysa protektahan. Ngunit tumanggi si Yu Bayum na makinig. Bigla, nakita ni Yi-chan si Advisor Choi. Bago niya maabot ang mentor, si Yu Bayum ay nagmaneho ng kotse papunta kay Choi. Inakap ni Yi-chan ang kanyang namamatay na mentor, nalulungkot. Mula nang iligtas siya ni Choi sa ilog, pinangarap niya ito, araw na mapayapang mamamatay si Choi sa kanyang mga bisig. Ang libing ni Advisor Choi ay puno ng nagdadalamhating kasamahan, lalo na si Yi-chan. Labis siyang nalungkot sa taong naging kaibigan, kapatid, at tiyuhin na nagbigay ng walang sawang suporta. Maya-maya, natanggap ni Yu Bayum ang huling hatol, habang buhay na pagkakabilanggo. Nagpatuloy ang buhay. Nakatuon si Wutak sa pag-aaral ng abogasya, bagong pangarap na maging mahusay na abogado. Ipinagdiwang ng tanggapan ng piskal ang kasal ni na Piskal Lee at Piskal Sun. Ang mga nailigtas ni Yi-chan ay nakahanap ng bagong masayang buhay. Matapos ang maraming pagsubok, sa wakas ay ikinasal sina Yi-chan at Hongju, nagsimula ng bagong buhay. So while you were sleeping, nagtatapos ang kwento ng isang nakakakilig na resolusyon. Si Hongju, na may kakayahang makita ang mga kamatayan ng iba sa kanyang mga panaginip, at si Jai-chan, ang prosecutor na nagsusumikap upang pigilan ang mga ito, ay patuloy na nakipaglaban upang baguhin ang kapalaran ng mga tao sa kanilang paligid. Sa mga huling episodes, hinarap nila si Prosecutor Yu Bayum na gumagamit ng mga pangyayari para sa kanyang sariling kapakinabangan. Sa isang tensyong laban, nakayanan ni na Hongju at Jai-chan na ibunyag ang mga krimen ni Yu Bayum at pigilan ang isang serye ng mga trahedyang kamatayan. Sa pamamagitan ng kanilang mga pagsisikap, hindi lamang nila nailigtas ang mga buhay, kundi napagtagumpayan din nila ang kanilang mga takot at pag-aalinlangan tungkol sa hinaharap. Nagtatapos ang serye ng may pag-asa, kung saan ang relasyon ni na Hongju at Jai-chan ay lalago habang patuloy nilang tinatahak ang kanilang mga buhay. Hindi na tinatabla ng mga malupit na prediksyon na noon ay kumokontrol sa kanila. Ang While You Were Sleeping ay nagtuturo ng makapangyarihang aral na, bagamat hindi natin kayang kontrolin ang hinaharap, kaya nating hubugin ito sa pamamagitan ng ating mga desisyon at aksyon. Ipinapakita ng drama ang kahalagahan ng hindi pagsuko sa harap ng mga pagsubok at kung paano ang pagtutulungan ng bawat isa ay makakatulong upang malampasan ang mga pinakamalupit na sitwasyon. Binibigyang diin din nito ang halaga ng pagharap sa ating mga takot at pagtanggap ng responsibilidad na nagpapahiwatig na kaya nating baguhin hindi lamang ang ating sariling kapalaran, kundi pati na rin ang buhay ng mga tao sa ating paligid.